si Reverend Adictus at saka yung si Running Pest, among others, ay alam nyo kung seryoso sila sa confidential funds, look no further. DILG, the Remulla brothers had 1 billion, more or less, in confidential funds. 1 billion. 500 for DILG, 500 for DOJ. The Office of the President has 5 billion in confidential funds. Gusto nyong puntirihin ng confidential funds? Tignan nyo kung saan ginamit yung confidential funds ng DILG, DOJ, at Office of the President. Okay. Sir Rob, I'd like to take this opportunity and pose a dare sa mga Bayan Black. Buksan ninyo ang inyong libro. Sa inyo dinala ang mga milyong-milyong kinatiwala sa inyo ng taong bayan. Liquidate it, show by example. Pakita nyo sa amin sa inyo ginamit ang pera ng taong bayan. Diyan sa mga Bayan Black. Alright, so we also have here a representative from Inquirer na gustong magtanong. You can now throw your question, please. Yun. Good morning, sir. Sorry. Ganda kung bukas yung mic. Bukas po. Ano yun? Ayan, nakasan lang po natin. Okay lang po. Sir, sorry. Yung pong comments nyo on self-deliberation sa budget na parang inaano nyo po ay may insertions, may hocus-pocus, and ito po, sumulpot yung Ramil Madriaga. Ito po ba itinatali nyo po doon sa nabanggit nyo rin po na deadline sa February? Wala ba din? Ito kung nakakakilala kayo, pero hindi nakakilala pala. Dun sa budget, hindi ko alam. Pero dito sa Ramil Madriaga, Ramil, no? Ramil. Bigla na lang siyang lumabas ngayong Disyembre. Una-una, ang daming pinag-uusapan sa bansa tungkol sa ghost projects and flood control projects na peke, di ba? Alam niyo yung nangyayari, di ba? Meron kong 100 million kunwari na panglagay sa ilog mo. Yung DPWH, yung congressman, ang ginawa, gumastos siguro ng 5 million para hulungan lang ng simento. Pagdaan ng isang baha, nasira na, nakabara pa, kaya bumabaha sa ating bansa ngayon. So ang daming ganong issue ng corruption, kaya nga nag-lead ito sa pagkakatanggal sa DBM Secretary, DPWH, ES, Speaker, and everything. Anong inaantay ng taong bayan ng mga 4 na buwan na? Malaman ko ano nangyayari dito, bakit saan napunta yung mga pera na daang-daang bilyon, di ba? So, magpapasko na, hirap na yung mga Pilipino, lahat ng spotlight nakatutok sa presidente at sa ICI, bigla naman mayroong pang-agaw ng spotlight. Yung isang nakakulong na kidnapper, bigla na lang kinlaim na siya ay PSG, siya ay nagtayo ng VP PSG, siya ay nagtrabaho sa NBI, NSC, ISAP, and everything, at siya ay nag-deliver na 1 bilyon na tinatawagan sa direksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga confirmation. Alam nyo, mapapainom ka talaga ng losartan putang ina Alam mo talaga hindi totoo Pero, dahil nga, kapag hindi tayo nagsalita ng ganito, baka akalain ng ibang Pilipino totoo. Pero alam naman natin hindi totoo. Yan yung pang-agaw ng spotlight ngayong Disyembre na ito, na hirap ang mga Pilipino. Kaya, baka timing lang rin, boss. Ramil Madriaga, pang-agaw ng atensyon sa napakaraming spotlight ngayon sa administrasyon, and yung kanyang statement, pinasa na sa ombudsman, baka gamitin pa pang impeachment sa 2026. So yan po yung isip natin. Tayo personally, ang ina mo, Madriaga, pag talaga nagpalit ng administrasyon. Dr. Galilong, meron po kayong masabi bilang political analyst on this sa question na yon? Yes. Actually, ganito lang naman po yan talaga. No? Yung formula, yung narrative po nitong administration na to is simply anchored on 3 Ds na tinatawag natin. No? So they simply deny, they deflect, and they disorient. At the onset, ang mangyayari po talaga rito, it creates a culture of distrust and dismay, especially on the public, basically. So lahat po ito na ginagawa nila, no? Especially kapag mayroon talagang issue na lalabas, alam naman natin, ang ginagawa kaagad ni Claire Castro is
simple denial right away, no? Talagang dinidismiss kagad kahit mayroong basis at mayroong talagang logic. Inaalis niya kagad talaga. And I think this is really what they're trying to do right now. The projection is very, very clear. Now, it's going to be incumbent upon us, especially tayo po na nandito, no, na nakakaunawa na maintindihan sa sitwasyon, paano natin ito ilalatag sa ating mga kababayan? Paano natin sasabihin na tayo ay talagang ginagawang tanga nitong administration na to? Sorry for the word, pero that's really how it is, no? Because the narrative is being spun in such a way na talagang wala tayong choice kundi tanggapin yung kanilang narrative. Pero I think right now with social media, with the power of the bloggers that we have here, talagang kakailanganin po natin lahat ng tulong para po ipaalam sa publiko talaga na itong layunin ng gobyerno na to, talaga yung gusto nilang gawin, simply does not have any space in our democratic reality at the moment. Yun lamang po, maraming salamat. Alright. Yung sa akin, a little bit of sentiment to add to that, no? Ang nakikita ko dito yung propaganda movement. Kasi kung talagang concerned, for example, yung mga groups like sinasabi nila, pink, yellow, civil society, and all of that, bakit being part of those groups, pare, civil society, bakit mo itataon yung timing na iaain mo yan kung talagang concerned ka about transparency in the budget and also in corruption? If it's not meant to actually shade what's really happening or to deviate people's attention, tama? So yun yung iniisip ko ngayon, yung timing na ginagawa nila. Kasi kung talagang concerned ka for corruption, edi dapat gusto mo lahat ng tao tumutok at magbantay, tama? During the BICAM. Pero bakit mo itataon etong mga ganitong, itong mga ganitong kaso na sasabihin mo, right? So parang nagpapakita lang na walang concern sa totoong issue talaga. And they're just casting kahit ano na lang mga issue na pwedeng pag-usapan ng tao instead of a lot of people 100% focusing on the budget process. Okay, so, Sir, Yeah. okay lang po. Go ahead. Other issue, okay lang po. Yes sir. Kay Tony Topacio po, being the... Huwag lang love life, ha? Opo, sir. Opo. Alam ko naman. Sir, being the deputy spokesman ng party, may update po ba regarding sa status ni Senator Bato? Kasi Senator Robin Hood ay sinabi, sa payo niya is huwag kang susuko sa banyaga. And how about the party, sir? Anong stand? And sabi ng DILG, alam nila kung nasaan si Senator Bato. May suporta rin po ba ang partido kay Senator Bato ngayon? Definitely. Senator De La Rosa is a ranking member of the PDP and he is one of the 3 senators. However, with respect to the legal recourses available to Senator De La Rosa, I think the best person who would be able to answer that would be his legal counsel, Attorney Israelito Torion. With respect to the pronouncements of Senator Padilla, I think we have to defer to his Chief of Staff, Attorney Philip Jurado. Pero kami po sa PDP, we condemn this latest efforts on the part of the government to neutralize another member of the opposition by again surrendering our sovereignty to a foreign entity. And the PDP is willing to extend all the assistance within its power to do in order to assist Senator De La Rosa with this problem. We are solidly behind Senator De La Rosa. Para sa amin po, isang malaking kalapastanganan sa soberanya at kasarinlan ng Pilipinas itong pinaggagawa ni Ombudsman Boying Remulla na siya ang naglilik nitong ICC warrant. Alam nyo, nakakatawa itong si Remulla, talagang double standard eh. Kapag may isang tao, katulad niyan, na si Madriaga, relax na lang partner, alam ko umiinit yung ulo mo pagka na ano mo yung pangalan ni Madriaga. By the way, sinabi sa akin ni Yvette na talagang total na yung commitment ni Delima kay Madriaga. In fact, she was quoted to have said in effect that she has spread her wings to let him in. Sinabi niya, I'm taking him under my wing. Oh, di ba?
So she has spread her wings to allow Madriaga to enter. Her wings! Her wings! Anyway, alam nyo, Madriaga isang tao. Ini-entertain ng ombudsman. Ha? Etong kay Martin, sinabi noon ni Diskaya, sabi ni